Kapag babalik eskwela ng mga estudyante, mahalaga raw na makondisyon ng katawan at isipan ng mga estudyante. Ang mga magulang naman, kailangan daw masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga anak sa loob at labas ng eskwelahan. May report si Claire Delfin. Bukod sa pagiging honor student, lumalaban din si Richmond sa mga academic contest. Kaya ngayong pasukan, nag-advance reading naman po. Alam mo nyo po yung isasagot nyo kapag oras na po na tinanong yung question. Ang kanyang ina sa unang linggo ng pasukan, sinasabayan pa sila sa eskwela. Simula rin nung Sabado, hindi na sila pinalaro ng mga computer game. Binawasan na rin ang panonood ng TV. Kasi ako hindi nakapag-aral ng kaya gusto ko sa mga anak ko makapag-aral sila eh. Ano pong natapos ninyo? Second year high school. Kasi mahirap lang kami, walang pampaaral dati. Ayon sa Department of Education, mahalaga para sa parehong magulang at kanilang anak na simulan ng tama ang taon sa eskwela. So you have to set some routines. That's really part of preparing for the next chapter of your life, ika nga. Una, kailangang handa ang katawan, kaya dapat matulog ng maaga at kumain ng masusustansyang pagkain. Pangalawa, handa ang isipan. Sundin ang ginawa na Richmond na nag-advanced reading. At dapat handa rin ang kalooban. Sa simula pa lang ng pasukan, piliin na ang magiging kaibigan. Umiwas sa mga tinatawag na BI o bad influence. Ito naman ang mga tip para sa mga magulang. Mahalaga ang kaligtasan ng mga bata. Kaya alamin ang telephone number ng prinsipal o ng eskwelahan. Alamin din ang mga hotline ng DepEd, Pulisya at Pag-asa. At kilalanin ang class advisor ng anak. Mahalaga rin ang aktibong partisipasyon ng mga magulang sa mga parent-teacher assembly para alam ang mga patakaran ng paaralan at ang progress ng bata. Wala ring tatalo sa komunikasyon sa pagitan ng magulang at ng anak. Hikayatin ang mga anak na magkwento sa mga nangyayari sa school. Ang mga paaralan natin, mga silid-aralan natin, ay pangalawang tahanan yan eh. Pero kaya nga pangalawa eh, kasi ang unang tahanan talaga, yung tahanan nila. At sino ba yung guro doon? Ang mga magulang. Paalala lang, dapat tama lang at hindi sobra ang pagtutok sa mga anak. Hindi rin daw nakatutulong ang mga magulang na nagiging sobrang controlling o mahigpit sa mga bata. Claire Delfin, GMA News.